Mga ngiting hindi matutumbasan ng kahit anuman ang sumalubong sa amin nang bisitahin namin ang Nasunugan Elementary School sa isla ng Banton sa lalawigan ng Romblon. Kabilang ang mga mag-aaral dito sa pinagkalooban ng pagbabago-bags ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Higit pa sa isang school bag, may kasama rin itong school supplies, dental kits at kapote. Mga gamit na malaking tulong sa mga bata, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Teacher Irene, may mga mag-aaral sa isla na paminsang-minsang pumapasok na kulang ang dalang gamit pang eskwela, kaya naman malaking bagay ang anumang suportang makakatulong sa kanilang pag-aaral. Nagpapasalamat kami kasi nabigyan ngayon na ang mga bata namin ng Nasunugan Elementary School ng mga school supplies. Malaking tulong po sa kanila ito at maraming salamat po kasi ang Banton talaga ay malayo po talaga at isla po siya at narating niyo po dito sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami. Natutuwa talaga po kami kasi nga nakadalaw po ang mga staff po ng ating Vice President. Kayo po ang ang katuwang ng ating Vice President po dito sa atin at nagpapasalamat po kami kasi at least parang nakilala ng Vice President ang Banton po at saka ang Nasunugan Elementary School. Narating din ng tanggapan ang Libtong Elementary School kung saan taos-pusong pasasalamat ang ipinahayag ng pamunuan ng paaralan. Ako ay lubos na nagpapasalamat dahil naramdaman namin na ang suporta ng pamahalaan sa pamamagitan ng Office of the Vice President nakarating sa amin yung kahit konting biyaya na magagamit ng aming mga mag-aral dito sa Libtong Elementary School. Kaya ito ay isang napakalaking tulong para sa amin. Kasi alam naman natin na ang Libtong Elementary School, karamihan dito ay puro mga may edad na, kaya konti lang enrollment. Kaya mahirap din ang pera na para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. So itong mga supplies na ito, nagaling sa Office of the Vice President, ito po talaga ay isang napakalaking tulong. Ang pagbabago campaign ay isa sa mga programang unang itinaguyod ni Inday Sara Duterte noong siya ay alkalde pa lamang ng lungsod ng Davao at mas pinalawak pa ito matapos siyang mahalal bilang pangalawang Pangulo noong taong 2022. Mula po rito sa isla ng Banton sa lalawigan ng Romblon, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.